Pagsapit ng ikatlong linggo, tumaas ng 5 kilo ang kanyang timbang. Mas sumikip na ang kanyang maong, nakausli na ang kanyang tiyan. Ngayon ay naiintindihan na niya na tunay na nagbabago ang kanyang katawan at hindi nakapagpapatibay ang mga pagbabago. Ipinapakita ng mga resulta ng pagsusuri ang kakulangan sa bitamina at mineral. Malulutong ang kanyang mga kuko, nawawalan na ng kinang ang kanyang buhok. Kabalintunaan, sa napakaraming pagkain, ang katawan ay nakakaranas ng tunay na kakulangan sa bitamina. Ang eksperimento ay nagsisimulang magmukhang isang kasino. Sa simula, may mga panalo, lasa at kasiyahan. Ngayon, ang natitira na lang ay mga utang, labis na timbang, panghihina, o walang pakialam. Palaging binabawi ng katawan ang iyong utang at ginagawa ito ng may interes. Lubos na humihina ang kanyang resistensya. Sipon ang nagpaparamdam kay Rick ng ilang araw, sipon, panghihina, at lagnat. Sa gabi, humihilik siya at minsan ay naantala ang kanyang paghinga. Sa umaga, nagigising si Rick na pagod na parang hindi siya nakatulog. Sinisira ng fast food kahit ang tulog kaya walang silbi ang pahinga. Sobrang natambakan ng puso. Pinasisikip ng cholesterol ang mga daluyan ng dugo at tumataas ang presyon ng dugo. Ang bawat serving ng pagkain ay naglalapit sa iyo sa atake sa puso. Pagsapit ng katapusan ng buwan, tumaas ng 10 kilo ang timbang ni Rick. Hindi na kasya ang luma niyang pantalon at halos hindi na nakabutones ang kanyang damit. Nagiging mahirap ang pag-akyat sa hagdan at napabuntong hininga si Rick pagkatapos lamang ng ilang hakbang. Kahit na naduduwal siya, inaabot pa rin ng kanyang kamay ang burger. Ang asin, asukal, at taba ay bumubuo ng isang tunay na adiksayon tulad ng isang droga. Ang utak ay humihingi ng isa pang dosis ng kasiyahan kahit na tumututol ang katawan. Ang pera rin ay nawawala. Sa loob ng isang buwan, mas malaki ang nagastos ni Rick sa pagkain kaysa dati. Ang ilusyon na mas mura ang fast food ay nadudurog kapag ang isang bundok ng mga resibo ay nasa malapit. Tumanda na ang kanyang mukha, ang kanyang balat ay naging kulay abo at malambot. May mga bag sa ilalim ng kanyang mga mata at ang kanyang mga titig ay pagod. Ang kanyang katawan ay nawasak mula sa loob at ang 30 araw ng fast food ay nagawa na ang karaniwang nangyayari sa paglipas ng mga taon. Ang apartment ay nababalot ng amoy ng pritong mantika at murang mga sarsa. Ang pawis ay naging maasim at hindi ka nais-nais, ang kanyang katawan ay naglalabas ng mga dumi. Tiningnan ni Rick ang kanyang refleksyon sa salamin ng may pandidiri. Ang kanyang tiyan ay nakayuko, ang kanyang mukha ay malambot. Ayaw na niyang kumain pero ayaw pa rin mawala ng adiksayon. Ayon sa mga doktor, ang isang buwan lang na pagkain ng fast food ay humahantong sa mataas na cholesterol, problema sa atay, at dobleng panganib ng sakit sa puso. At kung magpapatuloy pa si Rick ng 6 na buwan, ang kanyang labis na katabaan ay hindi na mababawi at ang kanyang atay ay mabibigo. Ang isang taon ng pagkain ng burger ay magiging isang koleksyon ng mga malalang sakit mula sa diabetes hanggang sa atake sa puso. Sundan si Rick at huwag nang ulitin ang kanyang mga pagkakamali. Panoorin ang buong episode sa YouTube channel na ito si Rick.